Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem. Panibagong batas para sa People's Initiative o PI. Inihirit ni Senador Marcos mga nagsusulong ng tsa-tsa sa Antique. Binawi ang mga lagda sa COMELEC. Tandem. Pilipinas pasok sa listahan ng may pinaka-korap na gobyerno sa mundo. Tandem. 6% ng mga bangus sa Mindanao nakitaan ng plastic. Tandem. 5 katao patay sa landslide dulot ng share line dyan sa Davao City. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, mga inaprobang investment ng PESA noong nakaraang taon sumirit pa. Tandem. Balita sa ibayong dagat, mag-asawa binitay sa China matapos paslangin ang 2 anak. Tandem. Sa showbiz, relasyong Liz Kien nananatiling matatag. Tandem. Sa mundo naman ng sports, abangan ang latest mula kay Tandem Anthony Sunday. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo at sa buong bansa. Kayo po ay nakatutok dito pa rin. Nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng ating impila may Toto Lakas, DWIZ 882 at Aliw 23 ngayon pong araw na ito ng A2. Ngayon po ay Biyernes. Thank God! It's Friday 2024. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung makakasama, Drew Racino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ika-6 ng morning, sa detalye nga ng mga may init na balita, nanawagan na si Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang Pekeng People's Initiative na layuning amyendahan ang saligang batas. Iniling ni Senador Marcos sa kanyang kapatid na magkaroon ito ng matibay at malinaw na paninindigan upang matigil na ang PI at mawala na ang kontrobersyang dulot nito o na bumabalot dito. Idinagdag pa na presidential sister na hindi dapat isantabi ito ng Pangulo dahil sa illegal na pamamaraang kinalap na mga lagda sa People's Initiative at maituturing itong unconstitutional o labag sa batas. Iginiit pa ni Super Ate na magalit na ang presidente at hindi dapat sinasamantala ang kabaitan ng kanyang utol. Tandem. Sa kaugnay na balita, binawi ng mga nasa likod ng People's Initiative sa Hamtec Antique ang mga signature sheet na naisumite nila sa Commission on Elections. Ito naman ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas. Batay sa memorandum na inilabas ni Hamtec Election Officer Mario Maynard Misiano, nasa 3,757 lagda ang kinuha ni Israel de Guzman para sa petitioner na si Anthony Abad. Ibinalik din ni de Guzman ang certification na ibinigay dito nitong Enero 23. Para naman kay Chairman Garcia, ayos lang nabawiin ang mga signature sheet, ngunit
Pinababalik niya rin sa mga nasa likod ng signature drive ang binigay ng full body na certification. Tandem! Welcome naman kay House Speaker Martin Romualdez ang pasya ng Senado na simulan ang pagdinig sa Resolution of both Houses number 6 o RBH 6 na layuning amyenda ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Speaker Romualdez, magandang hakbang ito para sa matagal nang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Habang sinisimulan aniya ng Senado ang naturang hakbang, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan at mag-ambag para sa naturang aksyon layuning matiyak na ang anumang mga pagbabago sa konstitusyon ay para sa interes ng publiko o ng sambayan ng Pilipino at sa matibay na pundasyon para sa mas maunlad at patas na Pilipinas. Tiniyak naman ng leader ng Kamara na handa ng umaksyon at aprobahan sa mababang kapulungan ang mga pagbabagong ipapasok ng mataas na kapulungan sa konstitusyon na anilay napakatagal na. Mababatid na sa inilabas ng House Speaker hinggil sa RBH 6 sa susunod na linggo, magtatatag ng subcommittee na pinamumunuan ni Senator Juan Edgardo Angara upang harapin ang panukala. Tandem! Sa kaugnay pa ring balita, target ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Juan Edgardo Sani Angara na magsagawa ng hearing kaugnay o kada linggo hinggil sa panukalang economic chacha o charter change. Ayon kay Senador Angara, sisikapin nilang makapag-hearing linggo-linggo hanggat matapos at maging komprehensibo ang pagtitibayin nilang panukala para sa pag-amenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Iginiit ng Senador na maganda ang gagawin nilang public hearing dahil limitado lamang ito sa economic amendments, partikular sa 3 economic provisions na nakapaloob sa resolution of both houses number 6. Hindi niya ito katulad ng isinusulong na People's Initiative para sa Chacha kung saan walang limitasyon ang pag-amenda sa konstitusyon sakaling magtagumpay ang hangarin na gawing voting jointly ang botohan, bagay na baliwalaan niya sa Senado. Muli ring tiniyak ni Senador Angara na hindi tatalakayin ng subcommittee ang anumang panukalang amendments sa political provisions ng konstitusyon. Sa Lunes, sisimula ng pagdinig sa panukalang economic chacha kung saan imbitado ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga expert. Tandem! Muling nanindigan ang Department of Social Welfare and Development na hindi sila sangkot sa People's Initiative o PI. Ito ang binigyang diin ni DSWD Assistant Secretary at Spokesman Romel Lopez at kanyang iginit nga na walang kinalaman ang mga programa ng DSWD sa kumakalat na signature campaign, partikular ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Imposible anyang maging kapalit ng pirma ay ayuda na ipinamamahagi ng kagawaran lalo't walang karapatang mangialam ang mga politiko sa benepisyong ibinibigay sa publiko, partikular sa mga ordinaryong Pilipino. Idinagdag pa ni Asek Lopez na dumaraan naman sa masusi at maigpit na proseso ang validation sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Dahil dito, nanawagan ng DSWD officials sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga pangako na mga hindi lehitimong social media sites kaugnay sa programa ng kagawaran. Samantala, target naman ng DSWD na palakasin ang information dissemination na malaking tulong sa pagpapalawak ng kaalaman at impormasyon upang hindi na mabiktima ang mga ordinaryong Pinoy. Tandem! Pinaalalahanan ng CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines ang publiko na mag-ingat sa pakikibahagi sa mga aktibidad kaugnay ng
PI o People's Initiative. Ikinababahala ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David ang paglagda ng karamihan ng hindi pinag-aaralang mabuti ang layunin ng isinusulong na tsa-tsa. Kaugnay nito, inihayag ni Bishop David na ang kasalukuyang saligang batas ay natatangi dahil binibigyang halaga nito ang bawat buhay, pamilya, kababaihan, kalikasan at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Malinaw anya na nililinlang at ipinagsasawalang bahala ng PI ang demokrasya ng bansa. Binigyan din pa ng obispo ng nasabing akbang ay hindi inisyatibo ng publiko kundi ng ilang opisyal lamang, kaya dapat na pag-aralan at pag-isipang mabuti bago pumirma. Tandem! Sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, sa iba pang tampok na balita. Pasok pa rin ang Pilipinas sa listahan ng may pinaka-korap na gobyerno sa mundo. Ito'y batay sa ulat ng 2023 Corruption Perception Index. Matapos umabot sa ika-115 pwesto, 115th rank ang Pilipinas dahil sa katiwalian mula sa 180 countries. Nakuha po ng bansa ang 34th spot, 34 points. Nakakuha po ng 34 points. Mas mababa po yan sa global average na 43 at Asia Pacific na average na 45. Ang mga bansang nakakuha ng 100 na score ay walang naitatalang korupsyon, habang ang zero naman ay zero sa mga pinakakurapa. Nangunguna naman sa pwesto ang North Korea pagdating sa pangungurap na may markang 20, sinundan ng Myanmar 20 points, Afghanistan 20, Cambodia 22, Bangladesh 24, Laos at meron po silang score na 28. Tandem! Sa iba pang balita, 14 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, 60% ng mga sinuring bangus ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines ay nakitaan ng microplastic o maliliit na plastic sa ilang pangisdaan sa Mindanao. Ayon kay Marine Science Institute Microbial Oceanographer Dr. Deo Florence Onda, seryosong banta sa kalusugan at kabuhayan ang maliliit na plastik. Paliwanag naman ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na nilalason ng mga ito ang mga pangisdaan. Dagdag pa ni Secretary Loizaga, panahon na para ipakolekta sa mga korporasyon ang mga plastik na kanilang ginawa. Higit pa ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, na kinakailangan din ng 80% plastic na nagagawa ng mga kumpanya ay nakokolekta din nila sa 2028. Tandem! Mula sa isda, magtungo naman po tayo sa karneng baboy. Nilinaw ni AGAP Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones ang tamang presyo ng baboy sa gitna ng pagsirit ng presyo nito sa 420 pesos kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ito'y sa kabilangan ng mababang farm gate price ng baboy na nasa 200 pesos lamang kada kilo. Hindi dapat ganun ang tamang presyo. Pagkat kung ang pagbabasihan mo ay yung farm gate price, nasa 200 pesos pa lang naman. Dapat yan, dadagdagan na sa traders, sa retailers, kahit 60 pesos kada kilo. So, aabot ng 120 pesos. So, dapat plus 200, ito dapat pinakamataas mo ng presyo sa kasim o laman sa palengke dito sa Metro Manila ay 320 pesos. Ayon kay Congressman Briones, bagaman mas mahal ang yembo, dapat ay naglalaro lamang ang presyo nito sa 300 at 350 pesos sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kaya naman liempo, sadya namang mas mataas yan, pero dapat mga 350, maximum 370. Yan ang dapat na presyo ng liempo. Kasi mabenta yan Yes. paboritong bilhin ng namamalengke. Mas mahal yan talaga mula sa pool. Iminungkahi naman ng mambabatas na magtakda na lamang, iminungkahi ni Briones sa Department of Trade and Industry at maging sa Department of Agriculture magtakda na lamang ng suggested retail price
o SRP sa baboy sa mga palengke upang may gabay ang mga mamimili sa gitna nga ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Pwede mo namang isuggest sa lagyan ng SRP ang mga palengke o sabihin na dapat na presyo ganito para alam ng ating mamimili. Yan, oo. Ayan, ang pwedeng makagawa niyan ay siyempre yung DTI at saka ang Department of Agriculture. Gusto rin namin na hindi naman napakamahal ang pagbibenta ng karneng baboy para mas mabilis maubos. Yan po ang tinig ni AGA Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nick Briones sa panayam ng DWIZ. Tandem! Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng itlog. Naglalaro sa 7 pesos and 50 centavos, 7.50 ang presyo ng kada peraso ng itlog sa kabila ng 4 pesos kada peraso na farm gate price ng maliit na itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, kahit na bago pa magpasko, nagsimula nang bumaba ang farm gate price ng itlog. Dagdag pa ng grupo, lugi na sila sa nasabing taas presyo ng produkto. Tandem! Speaking of agri ho ba kayo? Bumilis ang paglago ng sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Ito'y batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot ito sa 1.2% noong 2023. Kabilang sa nag-ambag ng paglago sa sektor ng agrikultura ang mataas na produksyon ng poultry at livestock, may pag-aalaga po ng mga hayop at mataas na ani ng palay at mga prutas. Kaugnay nito, ikinalugod naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nasabing ulat dahil nakapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang agri-sector noong nakaraang taon. Tandem! Muli na naman daw marap sa panibagong dagok ang mga residente sa Davao de Oro matapos maitala ang pagbaha at pagguho ng lupa. Bunsod naman ng low pressure area. Batay sa report, patay ang 3 katao kabilang ang 12 anyos na babae sa landslide mula sa Purok Buongon sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Maragusan. Habang naitala rin ng Davao de Oro LGU ang 2 pang nasawi sa bayan naman ng New Bataan dahil sa pagbaha. Sa ngayon, mahigit 3,600 pamilya mula sa nasabing lugar ang naapektuhan at 57 kalsada tulay ang nasira dulot ng masamang panahon. Magugunitang nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang Davao Region dahil sa shear line, 2 linggo na ang nakalilipas. Tandem! Na-recover na ang 3 nasawing biktima ng landslide dyan sa Maragusan, Davao de Oro. Yung landslide na dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng low pressure area. Kinilala ang mga biktimang sina Ananias Andoy, 56 anyos, Virginia Buian, 59 anyos, at Jerlyn Lada, 12 anyos, pawang mga residente ng Purok Buongan, Sitio Saranga sa Barangay Poblasyon. Patuloy naman ang retrieval operations ng Maragusan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang mahanap ang isa pang nawawalang biktima na hinihinalang natabunan din ng lupa. Samantala sa pinakuling datos ng Office of Civil Defense 11, abot na sa halos 23,000 pamilya mula sa 7 barangay sa Davao de Oro at 8 barangay sa Davao Oriental at Davao City ang naapektuhan ng flash floods at landslides. Tandem! Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektadong pamilya at mga barangay sa Surigao del Sur bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Batay sa pinakahuling tala na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 56 na barangay na ang binaha mula sa 6 na bayan at lungsod ng Bislig. Samantala, umabot na rin sa 24,290 families ang apektado kung saan 2,306 dito ay nasa
14 na evacuation centers. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Lingig ay may pinakamaraming apektadong pamilya at nakapagtala ng mga landslide sa ilang mga barangay nito na hindi pwedeng madaanan din ng mga sasakyan. Patuloy namang naka-alerto at naka-monitor ang lahat ng local DRRMC sa buong lalawigan. Tandem! Inendorso na ni House Speaker Martin Romualdez ang agarang pagpapalabas ng 150 million pesos na halaga ng tulong pinansyal ng Administrasyong Marcos sa mga biktima ng pagbaha dyan sa Davao Region. Nagpadala na rin ng 21,000 food packs ang tanggapan ni Speaker Romualdez at Tingog Party List Representatives Yeda Romualdez at Jude Asidre sa mga nasalanta na galing mismo sa personal calamity funds ng leader ng Kamara. Inasikaso rin ng tanggapan ni Speaker Romualdez at ng Tingog ang pagpapadala ng 30,000 food packs sa mga biktima mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing hakbang niya ay bilang muling pagtiyak na gumagawa ng paraan ang gobyerno upang maibsan ang hirap na nararanasan ng mga taga Davao Region dahil sa kalamidad. Ang 150 million peso financial assistance ay kukunin mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Tandem! Maaari naman daw o patuloy na makakaranas ng mas manglagay ng panahon ng Agusan del Sur at Surigao del Sur sa Caraga Region. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa halos 10,000 pamilya o katambas ng halos 30 individual ang naapektuhan mula sa 44 na barangay sa nabanggit na mga lalawigan. Habang nasa 923 families o 3,000 o mahigit 3,000 individual ang nasa 37 ang nasa evacuation center at mahigit 6,000 katao ang mas piniling makituloy pansamantala sa kanilang mga kamag-anak o sa tahanan. Sa ngayon, nananatiling baha sa 24 na lugar sa Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan 6 na kalsada at isang tulay ang nananatiling unpassable o hindi madaanan ng mga motorista. Tandem! Para nga hingin at para magbigay ng karagdagan nga hong mga payo, ito talagang eksperto na ito, Ate Juday. Yes, Na-miss of course. natin ito Oo. dahil kung inyo matatandaan, ito po'y na dati pong MMDA chairman, dati rin pong general manager at naging undersecretary po ng DOTR. Of course, papasukin na natin nasa kabilang linya. Hindi ho na traffic, hindi po na traffic yung kanya. Sana hindi na traffic yung kanyang linya. Si dating chairman, dating GM Tim Orbos. Magandang umaga po, GM Yusek. Kamusta na po kayo? Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Hi, Drew, Judith, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa pagganyan niyo sa akin dito sa DWIC. Good morning po sa ating tagapakinig po. Good morning po. Good morning po, GM. Salamat po sa pagpapaunlak. Pagkakataon. Talagang hinahanap po Oo. namin kayo matagal na. Actually, At hugot na natin ngayon si GM. alam kong busy ka dahil marami kang mga commitments at syempre, dito tayo sa, actually matagal mo na itong sinusolusyonan eh. Obvious na kitang-kita na natin. Nag-number 1 tayo ang Metro Manila. Sa, tama ba? TomTom yung survey kung saan Yung number 1 tayo research, sa traffic congestion sa buong mundo. At meron ngang ipinapanukala yung grupo ngang MAP na magtalaga ng traffic czar. Ano sa tingin mo dito, GM? Ano naman po, I think yung survey naman po nung ginawa yun, December yun, so kasagsagan po ng traffic. Yeah. So medyo talaga mataas po yung congestion natin. Pero hindi naman ho excuse yan talaga. Talagang sumamaho talaga yung traffic natin. Pero kailangan ho natin maalala na kagagaling lang po natin sa pandemic at yung mga tao, nawala po yung dati kasi meron tayong tinatawag na self-discipline din. At saka po tayo bilang mamamayan, alam natin yung kumbaga yung may sarili tayong diskarte sa traffic, kailan tayo lalabas, Right. anong oras, saan dadaan. So
medyo naano ho yan at siguro nabigla rin tayo, nabiglang nagbukas ng kalye. But hindi naman ho rin rason yan. Talaga hong sumama ho ang traffic. Yung pagtatalaga po ng traffic, sir, para sa akin po, hindi rin, tama rin po yan, pero hindi yan ho ang magbibigay ng, kumbaga isang tao lang hindi niya kakayaning solusyonan po yan. Sa akin po, dapat tayong lahat na mamamayan, na nandyan tayo sa Maynila, na humihinga tayo dyan tayo nakatira, kasama na po tayo sa problema ng trapiko. Pero, yun po, pagka tayo po ang problema, tayo rin po ang solusyon, hindi lang po gobyerno. Kaya meron mo kasabihan nung araw, nakaupo po ako, traffic mo. Tayo may kasalanan, tayo rin na may solusyon. Yun po yung aking panukala dyan. Okay, so kumbaga hindi lamang ito yung nakikita niyong solusyon, yung pagtatalaga ng madami po kasing madami po kasing maliliit na bagay. Kunin na lang po natin ang EDSA. Opo. Talaga ho ngayon dumaan ka dyan, talagang maiinis ka, talaga hong masisira yung araw mo. Pero kung titignan nyo po, madaming mga maliliit na bagay dyan na pwedeng ayusin, tanggalin, luluwag. Kaya lang ho, madami yung maliliit na bagay na yan. So, iisa-isahin mo yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sige po. Manggagaling po kayo sa Mall of Asia, papunta pong Makati. Ayan po ay 2 central business districts na napakabigat ng ang layunin sa ating lipunan. Ang daming nagtatrabaho, ang daming kinikitang pera niyan. Pero dadaan po kayo sa kapiranggot na na isang crossing, yung pong Baclaran. Opo. Makikita niyo po diyan EDSA, dapat main highway, main corridor. Meron po diyang ang daming jeep na dapat wala po dyan. Bawal po ang jeep sa EDSA. No? At least po nung panahon ko, bawal po yun. No? May mga truck na bakit nandiyan ang truck? Pwede naman sila sa Osmeña. May terminal po ng bus. Dapat ho, walang terminal ng bus dyan. Dapat ho, nasa PTEX. Tapos ho, eto na ho, may naglalakad, merong naka-tricycle, may naka-e-bike. Tapos galing salungat po sa traffic. So, pero makikita mo po, nandiyan ang enforcer ng LGU, ng national government, pinapabayaan po nila. So, yan ho yung akin na, yung mga maliliit na bagay na yan, hindi naman ho kailangan, alam niyo po yung infrastruktura na kailangan natin, yung subway, yung tren na yan. Salamat, kailangan po natin yan. Pero ang solusyonan po natin yung ngayon, kasi ngayon ho yung problema. Yes. Kung meron nung magagawa yung isang traffic sir na sinasabi po nila, yung ang traffic sir ho, hindi siya magbibigay ng solusyon. Siya lang ho ang magtuturo sa atin nasaan yung solusyon. Siya magpapaalala sa atin na ito yung solusyon. Kumbaga sa konduktor po ng isang orkestra, siya po yun. No? So, yun ho, katulad yan, napakaliit na lugar. Ayusin lang ho yan, luluwag Napakadali yun, paluwagin yun. Hindi ko naman sinasabi madali ho, pero tatanggalin mo lang ho dati ho, meron yung tinanggal po natin dyan yung mga bumabalandra na mga bus dahil yung nose in, nose out hindi pwede. Huwag mo gawing kalye mo yung EDSA. Ngayon ang dami na naman ho yan. Napapabayaan po natin. Lumipat po tayo sa Makati, yung crossing naman ng Ayala at saka ng EDSA. Ganun na naman ho yung bus na naman na dapat nilagay na sa gitna. Bumabalandra na naman ho sila doon. Tinanggal na ho yung daanan dati na binuksan po namin. Sinara na naman nila, ginawa nila para sa jeep. So, ganun ho, every step of the way, meron hong maliliit na bagay na pwedeng ayusin, tapos pagka nilahat mo na po yan, luluwag, yung Balintawak, yung Cubao. Eto pong yung show. Yung show dito sa ilalim. Grabe yung traffic niya. Perennial na talaga. Problema ho talaga dyan sa nung araw pa, naglalaban ang enforcer ng Pasig at saka ng enforcer ng Mandaluyong. Ipipilit nila na ilabas yung kanilang mga sasakyan doon sa lugar nila para lumuwag naman sila. Yung EDSA ho natatamaan, pero nakalimutan po natin may 2 bagong tulay na nandyan na ngayon. Nandun na ho yung tulay na papunta Rockwell sa kabila, papunta Mandaluyong sa kabila naman ho, yung papuntang BGC. Yeah. Kailangan po yung solusyon ng traffic panglahatan sa 3 crossing na po yan. So, ang akin lang ang baling sinasabi ko ho,
malala po yung sitwasyon, totoo, pero nandyan po yung solusyon, kailangan po isa-isahin. Kumbaga sa doktor, ang doktor ho ngayon, ang doktor, hindi mo kailangan, sa problema po ng traffic ngayon, hindi natin kailangan na dapat ganito yung tibang mo, ganito dapat yung hindi ho, yung long solutions po yan, kailangan ho natin dito, bigyan kagad ng injection na mabilis para lang mabuhay yung pasyente. So, Yun. yun po, that's how I look at it. Hindi ho, kailangan ho tutukan. No contact apprehension, single ticketing system, kailangan po yan. Pero importante na yung, yan pong pasensya na kayo, ako'y talagang observer na lang ho ako ngayon. Go ahead, GM. GM. Thank you. Yung pong nakalimutan ho natin, yung Mega Mall na yan, Shangri-La, yung eskwela dyan sa Pobeda. Dati ho, pinilit natin na wag kayo dito pumila para pumasok sa mga yan. Yung Mega Mall po, pinakiusapan po namin sila noon kasi ang kanilang pasukan, meron ho dyan yung babaan ng tao doon sa EDSA. Yun ho po pila ka. Yun po sa Shangri-La naman, yung babaan nila doon sa may pumipila rin ho ang tao. Ang sinasabi po namin sa kanila, wag niyong gawing pilahan itong EDSA. Doon nyo sa loob, iurong nyo lang yung ticketing booth doon kayo sa loob, yung toll gate nyo, iurong nyo. Yung eskwelano, ganun din. Wag nyo gawing pilahan ng EDSA, doon kayo sa loob. Lalo na po yung Lasal, isa pa ho yan. Ganito po yun. Ang problema po ng traffic para sa akin po ay hindi isang cause lang. Napakadami po niya. Kumbaga tawag po namin dyan basket full of problems. Ang dami po niyan. Bakit flexi time? Nakalimutan na po natin yung flexi time. Ako ang flexi time, kung nasa gobyerno pa rin ako, hingin ko po. Dapat ang unang mag-flexi time, magsakripisyo, gobyerno. Pumasok kayo alas 7, alas 6. Gobyerno kayo Anyari. Pumasok kayo. Para lumuwag yung traffic, pagdating nating mga mamamayan na, gagaan na. Ganun po. Madami pong solusyon. Nagfo-focus lang ho tayo sa problema pero ang dami hong solusyon. Yun po dati binuksan natin po yung military camps, yung Aguinaldo pumayag, yung Crame pumayag, pati Corinthian ho pumayag na nung araw. Bel Air pumayag ho So, lang ho, sa akin, maybe salamat na meron tayong nakikitang trend na darating, may darating na mga infrastruktura, pero yung malilit na bagay po, kailangan wag natin pakawalan. Okay. Wag mo natin pakawalan. Yung EDSA busway yun, napakaganda niyan. Sa akin po napakaganda. Matagal ko na pong hiningi yan. Dapat nga may BRT tayo dyan. Pero ho, paglabas mo naman ng busway, saan mo dadalhin yung pasahero? Yun na naman yung problema, yung connection. Pagkagaling ka sa East Avenue, makikita nyo yung mga bus na nagdadala ng pasahero doon sa busway. Saan ho sila pumaparada? Pagliko mo galing sa East Avenue, papuntang EDSA, papunta ka North Avenue, nandun ho sila. So hinaharang ho nila yung kalye. Ano ho lang talaga talagang actually ang sagot dyan, common sense. Common sense and political will. Yan po ang ko sa... I agree, Jim. Pero maraming salamat. Opo, dun sa discipline, no? Self-discipline. Kasi hindi naman talaga kaya ng gobyerno yan. So, lahat tayo, dahil tayo, lalo na yung mga apektado, syempre lahat naman apektado, di ba? Pero itong mga binanggit mo, JM, ang ganda nito, nagawa nyo na rin dati. May pagkakataon ho ba na nakonsulta ho ba kayo? Or meron bang naipaabot kayo na panukala po? Oo, kasi nasimulan na maganda naman, di ba? So dapat, yung maganda, yun yung ituloy-tuloy natin. Di ba, GM? Ano po, ma'am, nag-uusap naman po kami na actually sa akin yung MMDA, napakalaking bagay po niyan. Ginagawa naman ho nila yung trabaho nila. We just kailangan din natin tulungan sila. Yung mga LGUs, nandiyan din naman ho. Siguro more than po a traffic SAR, what we need is a council talaga na nag-uusap-usap. Dahil yun po meron po kaming ginawa noon na yung Interagency Council on Traffic na talagang pinag-uusapan. Upo tayo dito, anong pwede natin gawin? Opo. Ngayon ang nawawala sa equation, lagi po na dapat kasama yung private sector. Kunwari po sa
sa Mega Mall, may ano pasyensya na, hindi ko naman kaaway ang SM, pero Mega Mall, SM, Robinsons. Yes. Tawagin po natin yung mismong nasa Ortigas. Halika, usap tayo, ano ba pwede natin gawin? Self-policing, yung mga villages, sila rin. Kasi nangyayari parang nangyayari sa atin ngayon ganito, parang yung sa mga bahay natin, winawalis natin lahat ng dumi sa bahay natin, pero iniiwan natin sa kalye. Bahala kayo dyan. Yun ang nangyayari sa atin. So sana mag-usap-usap sa Ateneo, sa Lasal, ganun po, pati yung simbahan. Yes. Pati yung simbahan, pagka-linggo, punong-puno na. Opo, Hindi na natin, wala na tayong pakialam. Hindi pwede yun. Dapat talaga magtulungan. Yung mga driving school, wag nyo naman gamitin na doon kayo magleksyon tuwing alam nyo naman yung DPWH, bakit doon kayo gagawa ng excavation pag alam nyo naman po na oras ng trapiko, pwede naman sa gabi. So, ganun din yung mga truck na nagde-deliver, pwede ba wag naman sa peak hours, pwede naman sa... Lahat po yan. Kailangan pasyensyahan. Kasi hindi pwedeng hindi gobyerno ka, ayusin mo yan. Hindi pwede. Kailangan we have to sacrifice kasi ito yung sitwasyon, hindi natin pwede sabihin na kasalanan yun, ang dami-daming kotse, sandali lang alam namin problema yan. Alam niyo yung problema, pagtulungan na natin. Kumbaga, ang traffic SAR or yung council na sinasabi ko po, ang problema lang niya ngayon. Wag na ibigay niya na yung problema ng future doon sa mga transport policy makers, sa Department of Transportation, lahat po yan sa housing and urban development, dahil problema rin yan, madaming tao dito kaya ma-traffic. So, pero yung ang problema po na ibibigay natin sa isang traffic SAR o sa isang council na sinasabi ko po ngayon, emergency ward. Wala akong pakialam kung anong sakit mo, kung ano man yan, bahala na yung cardiologist dyan o kung ano man. Pero gusto ko lang kita ngayon buhayin. Mabuhay ka para makagawa ako ng mga ibang doktor ng mas long-term solutions. Last na lang on my part, GM. Yung Yes, sir. dati kasi, sir, di ba, yung sa Cubao, naalala nyo, yung mga bus terminal doon, Tama kayo. marami-rami din. Marami yun. Naalala ko tuloy. ngayon, binuhay ulit, pinayagan ulit sila. Though, ang sinasabi nyo nga Meron before... din sa Araneta na, di ba? Sa Araneta. Bukod pa yun sa Araneta. Bukod pa sa Araneta ito. Binalik ulit. Sa tingin mo kaya, actually, ayos na nung nagkaroon ng busway, ayos na though, binalik ulit, nakadagdag din ito dun sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kumbaga, although na naman natin, kumbaga, naintindihan naman natin dahil balik na tayo sa normal, tapos na pandemya, kumbaga, bumabangon na tayo, GM, sa ang ekonomiya. So dapat yung mga nasimulan, yung paglalagay, yung PTEX, di ba? Ang purpose naman niyan ay talagang dun lahat ipunin at mabawasan nga yung traffic sa EDSA, di ba? GM. So binalik ulit natin yung mga bus terminal sa Cubao, di ba? Yun yung laban ng komersyo at saka ng para sa bayan. Talagang yan dati talaga. Well, unang-una ang problema natin, karapatan din nila nandun. So wala pa naman batas na dati kasi pwede. Nagawan po namin ng paraan na ma-deny sila ng business permit dyan. Pero again, that's a commercial enterprise. Pero talaga hindi pwede talaga. Kung titignan mo, bakit may terminal sa EDSA? Hindi talaga dapat yun. Dapat nilalagay mo sa isang common terminal. Sorry yung Cubao should not be a common terminal area, at least for now. Kasi talagang matraffic doon. Kung meron man silang lalagyan kung nalalayuan ang mga bus companies doon sa arena, doon sa Bulacan. Ang temporaryo should be Caloocan. Doon mo ilagay sa dulo, meron naman. Sa Valenzuela, di ba, GM meron din? Ayun, sa Meron din, monumento, pero Caloocan yun, GM, di ba? Meron din po ang Valenzuela. Okay ako doon, okay ang Valenzuela. Actually, okay din naman yung Bulacan. Pero kung gusto natin na mabilisan, kasi kailangan tulad po ng aking panukala lagi, temporary solutions mean a lot right now. Hayaan mo yung mga magagaling, yung eksperto, mga nag-aral ng transport and all of that, sila mag-ayos ng problema natin 10 years from now, payag ako. Pero yung ngayon, ito problemahin natin. May lupa napakalaki ang gobyerno dyan sa Caloocan. Ang pagmamayari o PNR. Napakadali lang naman na doon na kayo lahat ng mga bus, doon na kayo.
ayusin lang napakasimple. Total meron namang LRT, nandun, pwede na. Nandun na, tapos lalabas ka na, nandun na, Bulacan na yun. Bulacan, yes. Malapit din na. ng PNR Oo. yun eh. Yun lang po yung yun lang. Siguro kung meron akong namimiss na trabaho, na aspect ng trabaho ko po, yan yung mga ganun na nandun naman yung solusyon eh. Yes. Hindi naman wala eh. Hindi lang, tapos nalaman pa ho ng LTO, ito pa ho isa, nalaman ng LTO na ilan po, 40% ng mga sasakyan natin unregistered. So, mga ganun ba? Nung tinanong ko po si Asik Bigor dyan, sabi niya, hindi ko lang masabi, pero kadamihan ng mga unregistered vehicles, nasa gobyerno rin eh. So, mga ganun po eh. How can we begin to even solve a problem when we cannot solve it ourselves on our own? Yes. Oo. Yun ho eh. So, yun lang po ako. Salamat po sa binigyan niyo ako na naisip ko tuloy ang dami ho eh. And then sometimes nakakalimutan natin, tinatanggap na lang natin na yung problema, pero yung solusyon hindi natin hinaharap. Sayang. Kaya naman ho eh, kayang-kaya. Yes. Kayang-kaya naman talaga. Wala akong problema. Tulungan lang naman talaga GM, di ba? Nagawa nyo na nung mga nakalipas na panahon. Nagawa na. Hindi lang na-sustain, ika nga. Nagawa na ho natin. It was, hindi naman ho tayo, lahat nun, pinagtulong-tulungan natin. Yes, opo. Sa pangunguna nyo. Yung Corinthian, kinausap po namin. Siyempre, natatakot po yung mga homeowners. Sabi nila, baka kung sino-sino pumasok. Pumapasok, right? Oo. Tama nga naman. May For security na kayo. reasons. Kahit tulungan nyo na lang ho kami dito. We will make sure na may security measures are there, ganito. Yung Meralco Avenue, kung pamilyar ho kayo sa Blue Ridge, Katipunan, pagdating nyo dun sa dire-diretso, lagpasan nyo yung Corinthian, biglang liliko ka, traffic na naman, imbudo. Pinakiusapan na ho namin ng Meralco, buksan nyo naman yung kapirandot na mga 300, 100, 200 meters lang eh. Buksan na ho natin yan. Opo. Naku, sige, GM, marami pa tayong mga pag-uusapan habang lumalala. Sa mga susunod Sa mga susunod, hanggat na hindi pa tayo, pagkakataon. hanggat hindi pa natatraffic pati yung ere. Maraming salamat. GM, narinig nila kayo ngayon ha. Mabuhay po kayo. Salamat. Po, ma'am. Salamat po sa inyo. Salamat. Salamat, GM. Thank you po. Thank you. Ingat po, ingat. Yan po, si dating weekend po. DOTR Undersecretary, maraming nawakan position din ito Oo. si GM. Dating GM ng MMDA at dating Transportation expert na rin itong matuturing. transportation expert, Diba? dating MMDA chairman. At syempre, siya po ay kolumnista po ng pahayagang Business Mirror. Press freedom at karapatang pantao sa bansa natalakay sa pagbisita o sa pulong nina Executive Secretary Bersamin at UN Special Rapporteur Khan. Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Natuloy ang pagpupulong ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Sa kanilang pagkikita sa Malacanang, nagkaroon sila ng meeting na tumagal ng 1 oras kung saan napag-usapan ang ilang mga issue. Isa raw sa mga natalakay ni na Khan at Bersamin ay ang usapin ng press freedom at freedom of opinion sa bansa. Maliban dito, tinukoy din ng dalawang mga hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas upang palakasin ang rule of law at karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa kabuuan ng meeting, nagpasalamat naman si Khan kay Bersamin sa oras na ibigay nito para sa kanilang pagkikita. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 13, Gilbert Perdes. Tayo po ay muling magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na ikapito. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino.
Sa oras ng ganap na ikapito ng umaga, ngayon pong TGIF, Thank God It's Friday, ating pong pakinggan, ating pong tunghayan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. A good reminder, there are two things we need to forget: the good things we have done to others and the bad things others have done to us. Think good, think God, thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless you. Yan po ang mensahe, matamis na mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.